sobrang pagtitipid natin ng time, hindi na ba maiayos yung time na yan? Baka delikado kayo sa akin. Wala na, pag-asa. Okay. Acts chapter 20 and verse 24, sabay-sabay po nating basahin. Ready? Read. But none of these things move me. Parang naghahanap pa lang kayo. Sorry. Acts 20:24. Acts chapter 20 and verse 24. Are you there? All right, let's read together. Begin. But none of these things move me. Neither count I my life dear unto myself, so that I might finish my course with joy, and the ministry which I have received of the Lord Jesus, to testify the gospel of the grace of God. No? Mamaya-maya ay pag-uusapan ulit natin yung exhortation ni Paul. No? Kanina, yung testimony ni Paul. This time, it's about his exhortation, his encouragement to his disciples, to the elders of the church at Ephesus. Tayo po sandaling pumikit at manalangin. Dakilang Diyos ang makapangyarihan namin sa lahat. Salamat po muli sa muli niyong pagbabalik po sa amin sa bahay-sambahang ito upang sumamba sa inyo sa Espiritu at katotohanan. Salamat po Diyos sa inyong presensya at salamat po sa paggabay, pag-iingat po sa amin at patuloy po kaming pangunahan sa oras pong ito sa aming pag-aaral. Meron pong hindi magandang panahon pero bigyan mo po kami ng maayos na puso. Sa ganoon, anuman ang panahon meron kami ay hindi magiging hadlang para hindi po namin matanggap yung inyong mensaheng kailangan po namin sa gabing ito. O Diyos, pagpalain mo po ang inyong mga salita, pagpalain mo po ang inyong mga anak na nakikinig, Panginoon Diyos, ng inyong mga salita sa oras na ito. Nandito man sila sa actual o nasa virtual, I pray, O God, na patuloy mo po kami bigyan ng bukas na puso at isipan upang maging handang sisidlan ng inyong mga banal na salita. Pagpalain mo po, O Diyos, ang bawat isa at lalo tigit, Panginoon Diyos, ang inyong mga salita na mahayag sa gabing ito. At ganun din po ang aming pastor, Pastor Hill, pagpalain niyo po ang po ng miyembro ng kanyang tahanan, ganun din po ng church sa Hul, ganun din po si Pastor Ed, kanyang tahanan at ang gawain, Panginoon Diyos, sa San Pedro at sa iba't ibang dako, Panginoon Diyos, na kung saan nagsimula sa aming mother churches na ito. Kabahagi po kami doon at tulungan niyo po kami na maging daluyan ng pagpapala sa mga taong nakapaligid po sa aming kanya-kanyang areas of responsibility. O Diyos, salamat po. Ibinabalik po namin ang buong kapurihan, ang kaluwalhatian po sa inyo at patawad sa bawat pagkakasala. At meron mo kayo nakikita sa aming puso at isipan. Ito po yung aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. All right, please be seated. Thank you. Okay, this is just a continuation sa mensahe mula kaninang umaga. It's about the testimony, the good testimony of the Apostle Paul and his exhortation. Paul's testimony and exhortation. No? Makita naman natin itong talata, yung key verse na binasa natin, no? Na sinasabi ni Paul, but none of these things move me. So walang nakapagpatinag kay Apostol Pablo sa mga bagay na humahadlang sa kanya. Yung kung mababasa niyo yung mga naunang talata, it's about the affliction, a band, no? Kung saan si Apostol Pablo pinipilit hadlangan ng kaaway, of course the devil, at ginagamit yung kanyang mga kapwa, mga Hudyo,
ginagamit yung gobyerno para siya ay pigilan na mangaral patungkol sa ebanghelyo ng Panginoon. Pero sabi ng Panginoon, sabi ni Paul, but none of these things move me. Pinaranas man siya ng iba't ibang uri ng kahirapan, but none of these things move me. Hindi natinag si Paul sa kanyang kalagayan bilang mangangaral. Kaya nga sabi, neither count I my life dear unto myself. Hindi ko minahal yung sarili ko, yung buhay ko, hindi ko na pinahalagaan. Basta lang mai-preach ko yung ebanghelyo ng Panginoong Hesukristo. That I might finish my course, upang matapos ko yung course, yung career. Ito na kinarir na ni Apostol Pablo, yung pangangaral ng salita ng Diyos. At sabi niya, none of those things move me. Ano man ang humadlang kay Apostol Pablo, tuloy-tuloy niyang pinapangaral yung salita ng Panginoon, yung ebanghelyo ng Panginoong Hesukristo. Dahil alam niya, dito siya tinawag ng Panginoon. Sabi niya, para matapos ko yung course na ito, yung career na ito, na merong katuwaan. Namatay si Apostol Pablo na masaya siyang naglilingkod sa Panginoon. Masayang maglingkod sa Panginoon. Amen. I hope you do believe that. Masayang maglingkod sa Panginoon. Bagamat maraming persecutions, maraming problema, maraming sufferings, maraming problema, pero masayang maglingkod sa Panginoon. Kaya nga sabi ni Apostol Pablo sa mga taga Philippi, rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Si Apostol Pablo, bagamat siya'y nakakulong, pero ini-encourage niya pa rin yung mga nasa kulungan, nasa malaya, mga Kristiyanong nasa laya, na maging masaya. Ibig sabihin si Apostol Pablo, anumang kalagayan niya, masaya siyang naglilingkod sa Panginoon. Tuloy-tuloy siyang sumusulat ng kanyang personal letter, pastoral letter, habang siya'y nasa kulungan. Kahit saan siya magpunta, tuloy-tuloy ang kanyang pagsusulat. Tuloy-tuloy ang kanyang pangangaral at walang nakapagpatinag kay Apostol Pablo. Bagay na mahirap sa mga Kristiyano ngayon. Ang dali-dali nating matinag. Konting problema, natitinag na tayo. Amen. Konting problema, naku, wala ng bigas. Pag kumalembang na yung bigasan, grabe ng pag-aalala. No? Alam mo, sabi ko nga sa inyo my own testimony. Nung nakabalik ako sa Panginoon from backslidden period, at nakabalik ako sa Panginoon, nag-decide ako babalik ako sa Panginoon, at mula nung nakabalik ako sa Panginoon, 2006 hanggang ngayon, hindi naman na ako natalikod. Of course, mayroong mga ups and downs, pero hindi huminto. No? Pinipigilan dahil mula sa pagbabackslide, pagbalik sa ministry, empty, walang natira, walang pera, walang sweldo. Magrereklamo yan, ako, wala na po bigas, wala tayong pagkain. Tanungin mo sila kung ano sinasabi ko sa kanila. Just pray. Minsan nga nagreklamo si Ma'am Tang noon pagka nawawala yung pagiging spiritual niya. Sasabi niya, makakain ba natin yan? Minsan ganon, nawawala. Minsan iniiwanan siya ng banal na espiritu. Pag nagugutom na, nawawala yung banal na espiritu. Pero sabi ko, just pray. Just pray. Kaya nga yung mga panahon na yun na kapanahunan ng undoy, naalala niyo yung undoy? Maraming bumaha sa parteng mga bababang lugar, sa Marikina, sa Pasig. Maraming lumubog na bahay. Maraming nawalan ng kabuhayan. Yung panahon na yan, wala rin kaming pera. Pero kami yung nasa lugar kung saan hindi inaabot ng hadang baha. At habang nagbabagyo sa paligid, habang bumabaha, maraming nagkandamhatay, lumubog na sasakyan, lumubog na bahay. Kami naman patuloy nagpapadala ang Panginoon ng maraming isda sa bahay. Sa likod lang nung aming quarters, nandun yung fish pan na umapaw at lahat ng isda na galing sa Pasig River doon yata napunta. Kaya ilang linggo kaming puro isda.
Ha? Walang pera pero may pagkain. Kaya hindi madaling maglingkod sa Panginoon pero masaya. Hindi pwedeng maging dahilan na wala kasi ako eh. Pastor, unahin ko lang po ito para pagka natapos ko po ito, magko-concentrate na ako. Kapatid, huwag mong unahin yung sarili mo, huwag mong unahin yung pangangailangan mo. Unahin mo palagi ang Panginoon. Kasi mas maganda nang wala na nasa Panginoon ka kaysa meron ka tapos mawawala ka naman sa Panginoon. Amen. Kapatid, let's learn from the testimony of the Apostle Paul. No? That none of these things, walang nagpatinag sa pananampalataya ni Apostol Pablo. Ha? Si Ma'am Tang, nagreklamo man yun doon, pero tuloy-tuloy pa rin. Ano ba to? Maglalakad na naman tayo, kalayo-layo. Hate na hate niya maglakad eh. More or less 3 kilometers mula doon sa quarters, papunta sa Taguig, sa CSI. Reklamo yan. Tapos naglalakad kami ngayon, dadaanan pa ng mga sasakyan ng mga papunta sa simbahan, hindi ka man lang sinakay. Grabe naman yun, hindi man lang tayo sinakay. Pero tuloy lang, sige lang. Walang absence sa church. Hanggang maya-maya, binigyan kami ng motor. Hindi na siya naglalakad, may motor na kami. No, habal-habal na yung motor ko noon. Lahat kami nakamotor. Habang naglalakad yung iba. Yung kasya sa motor, sakay. Pero yung iba, naglalakad. Habang babalikan na lang. At nakita yung ganong sistema. Hanggang maya-maya, merong nagbigay sa amin ng sasakyan. Si Black Beauty. Di nakasakay na kami sabay-sabay. Doon natuto mag-drive si Joshua dahil doon ko siya tinuruan. Bago masira, at least natuto. Sumobra pa ang galing. Mas magaling pa siya kay Paul Walker. Doon natuto si Budi. Yung aking manugang. Natutong mag-drive dahil ako ang nagturo sa kanyang personal. Siya din yung nag-ahakot ng isda dun sa likod namin habang bumabaha sa paligid namin. Natutong mag-drive. Nung natutong mag-drive, nag-apply ng driver dun sa official dun sa kapitbahay namin. Unang salpak niya sa kanyang pagdadrive, parang marunong din. Hindi niya nahalata nung kanyang boss na sinagi niya na. Pinagdadrive niya. Paano? Nag-aaral pa lang. Yun ang kagandahan sa mga Ilonggo minsan. Basta lakasan lang ng loob yan. Amen. Lakasan lang ng loob yan eh. Pag mahina ang loob mo, hindi ka talaga matututo mag-drive. Kaya pag nangihina ang loob mo, tawagin mo lang yung mga Ilonggo niya. Nandyan si Brother Richie. Kailangan. Andyan si Brother James. Pero ano yan, certified yan. Pagka kinukulang ka ng hangin, yan. Pero meron din akong anak na Ilonggo. Punta kayo dyan. Nakarating lang siya ng kailongguhan. Ilonggo na rin yan. Hindi yata napakinggan. So this is an exhortation of the Apostle Paul. Tingnan natin, pakinggan natin. I have 5 points from this particular context na binasa natin. Ang mahalaga yan, nakuha na natin na yung testimony ni Paul sa lahat ng bagay na nangyari kay Apostol Pablo, samot-saring mga problema pero walang nakapagpatinag kay Apostol Pablo. Kaya ito ngayon, magbibigay na siya ng exhortation sa mga elders of the church at Ephesus. And this is for us. This is for everybody. A message for everybody. Sabi ni Apostol Pablo sa verse 28, Take heed. Take heed therefore unto yourselves and to all the flags over the which the Holy Ghost hath made you overseer to feed the church of God, which he had purchased with his own blood.
Anong makikita natin doon? Sabi ni Apostol, take heed and feed the disciples. Yan lang ibig sabihin nun. Take heed. Ang ibig sabihin ng take heed is to hold the mind. Pay attention. Be cautious. Ilagay mo to sa isipan mo, mag-pay attention ka, maging maingat ka sa iyong sarili, at ganun din naman to all the flock. Sa grupo ng mga mananampalatayang ino-overseer mo. Kung saan diyan ka inilagay ng Panginoon para mag-overseer and to feed them with the Word of God. Mga magulang, meron tayong sariling flock. Meron tayong sariling grupo na tinatawag nating pamilya. At tayo ang responsible magpakain sa kanila ng kanilang spiritual food sa loob ng ating tahanan. Tayo ang overseer nila. Tayo ang pastor nila sa loob ng tahanan. We need to feed them. Amen. Tayo ang dapat nagpapakain sa kanila, tayo mga magulang. Tayong mga lalaki, mga tatay, mga husband. Tayo ang responsible na magpakain sa kanila ng kanilang pangangailangang pang-espiritual. Ang tanong, paano tayo magpapakain sa kanila kung tayo ay gutom? Kung tayo ay deprived? Anong ipapakain natin sa kanila kung tayo mismo ay nagkukulang? Paano natin sila ino-nourish kung tayo mismo ay malnourished? Kaya nga dapat tayo, kaya nga kinakausap dito ni Apostol Pablo yung mga elders sa church. Kayo yung overseer ng flock. Dapat ipakainin nyo sila ng salita ng Diyos. Yung church ng Panginoon na tinubos niya ng kanyang sariling dugo. Kapatid, meron tayong sariling pamilya sa loob ng ating tahanan. Tayo mga tatay ang responsible na magpakain sa kanila. Tayo ang overseer sa kanila. Tayo ang dapat magbantay sa kanila. Tayo ang dapat mag-alaga sa kanila. Tayo ang dapat magturo sa kanila. Therefore, take heed, sabi ni Paul, and feed your disciples. And my family is my disciple. Let's feed our own family. Amen. Kayo mga kabataan na wala kayong pamilya dito, nasa inyong, madala yung inyong mga tatay at nanay dito. Ngayon kung sakali man hindi mo sila madala dito, magpatuloy ka lang. Bakit? Minsan isang araw magkakaasawa ka din. Magkakapamilya ka din. At least mula sa iyo magpapasimula yung isang pamilya na meron tamang relasyon sa Panginoon. Kapatid, lumaki rin naman ako na sa relihiyosong pamilya. Yung nanay ko, grabing relihiyosa. Sa sobrang pagkarelihiyosa, kaya niyang ipagdasal yung namatay mong kamag-anak. Relihiyosa eh. Ha? Kung namatayan ka po, lagi siyang iniimbita para magdasal sa namatayan. Hoping na yung pag pinagdasal ng nanay ko, yung patay mong kamag-anak, mapupunta siya sa langit balang araw. Kaso hindi ganun eh. Walang ganun sa Biblia. Ang pag-asa mo na ikaw ay makarating sa langit, ngayon habang ikaw ay buhay, just believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Yan naman yung iniiyak ni Pablo eh. No? Yan naman yung ipinipilit niyang ipaintindi sa kanyang mga kababayang Hudyo. And even to the Gentiles, habang pinipreach niya ang Panginoong Iso Kristo, yung ebanghelyo ng Panginoong Iso Kristo, gusto niya yung mga tao ay magkaroon ng tamang relasyon sa Panginoon. Gusto niya ang mga tao makasama niya minsan balang araw sa langit na bayan. Kaya nga sabi niya sa mga elders, take heed and feed your disciples. This time, disciple ko kayo. Ito ang dapat niyong gawin. Pero pag waalis ko, ikaw na ang discipler. Ikaw na magtuturo. The same thing na ituturo mo. Yung tinuturo ko sa inyo, the same thing na ituturo mo sa iyong mga disciples. Amen.
I hope meron naunawaan po natin yung ating pinag-uusapan. And then sabi niya sa verse 29. Tingnan niyo mahalaga ito. Sabi niya, for I know this, that after my departing shall grievous wolves enter in among you, not sparing the flock. Also of your own selves shall men arise speaking perverse things to draw away disciples after them. Kasi this time, itong tagpo na ito ay nagpapaalam na si Apostol Pablo. After 3 years, nagpapaalam na siya sa church at Ephesus. At sinasabi niya, pag alis ko, kaya nga ganoon na lang yung kanyang encouragement sa pamamagitan ng kanyang personal testimony. And this time, ini-encourage niya, ini-exhort nila ni Apostol Pablo yung mga disciples, yung mga elders, para ganun din ang gagawin nilang pagbabantay sa kanyang mga nasasakupan, sa flock, sa church. No? Kasi sabi niya, for I know this, that after my departing, pagtapos kong makaalis, pag umalis na ako sa inyong harapan, merong grievous wolves na lalapa na hindi niya isa sa alintana yung flock. Kakainin niya yung iglesia, yung miyembro ng iglesia. Kaya mag-ingat. Take heed. Be watchful. Kasi pag alis ko, maraming nag-aantay mga lobo. Sabi ni Peter, the devil is like a roaring lion. No, nag-aantay lang siya ng masisila. Pag nakita niya, pahina-hina ka, patulog-tulog ka, ikaw yung unang lalapain. Pag ikaw sa pamilya, yung nakikita niya pinakamatigas ang ulo, ikaw ang unang lalapain. Ilalayo ka sa pamilya mo kung ikaw ang batang matigas ang ulo para ikaw ang unang lapain ng dyablo. Kaya, magulang, ang exhortation dyan ni Paul, take this in your mind. Keep in mind that when the leaders is out, the flock will be in danger. Pag nawala na yung leader, delikado, yung mga follower. Nakita mo na ba? Nakakita ka na ba ng anak na inaantay ka lang umalis ng bahay? Bibilinan mo yan. Pag sasabihin mo sa kanya, anak, ganito gagawin mo bago ka umalis. Pag alis ko ganito, maghugas, maglinis, ganito, magpakain, ganito. Bumili ka ng ganito ang gawin mo, maglaba ka, maglinis ka ng siyahan. Opo. Pero pag alis ng magulang, palilipasin lang ng 5 minuto, aalis na rin siya. Relate much kayong mga young people? Kaya nga, lagay natin sa ating isipan, mga magulang, when the leaders is out, the flock will be in danger. Nasa delikadong kalagayan sila. Kaya nga habang hindi tayo umaalis, dapat magbigay na tayo ng instruction sa kanila. Pag umalis tayo, dapat meron kang itatalagang leader sa loob ng tahanan. Kung wala man yung misis mo, at least nandiyan yung panganay mong anak, dapat na makapakinabangan na mag-overseer sa kanyang mga kapatid. Kaya nga ang design ng pamilya, ang design naman talaga ng pamilya, yung tatay lalabas ng tahanan para magtrabaho, para kumuha ng maipakapakain sa kanyang pamilya. Yung nanay naman, mananatili sa bahay para i-keep ang kanyang pamilya. Siya ang magpe-prepare ng lahat ng pangangailangan para sa pamilya. Yan ang original na design. Pero ngayon, iniba ng sanglibutan eh. Sasabihin nung babae, pag ikaw lang nagtatrabaho, hindi tayo mabubuhay. It sounds familiar? Kailangan mo rin magtrabaho.
kailangan ko rin magtrabaho para makatulong sa'yo. Kapatid, tingnan mo ang mangyayari. Pag parehas na may trabaho, yung mag-asawa, mapapabayaan yung mga anak. Kaya pasalamat ka kung meron kang mga biyanan na mag-aalaga ng mga anak mo at the same discipline ang ibibigay sa'yo. That is the grace of God for you. Pero kung hindi, iwanan mo lang, kukuha ka ng magbabantay sa'yo sa anak mo na daily basis o monthly basis. Tapos hindi mo ka ano-ano, sigurado kayong pagmamalasakitan niya yung anak mo? Ha? Nakakita na ba kayo ng mga minamaltratong anak ng may anak? Oh. Kaya nga ang original na design ng pamilya, yung tatay magtatrabaho, yung nanay mag-aalaga ng mga anak. Ang kanyang domain. No? Pag sinabi niyang ako ang maglalabas, siya talaga ang maglalaba. Pag sinabi niyang ako ang magpaplantya, siya talaga magpaplantya. Pag sinabi niyang ako ang magluluto, siya magluluto. No? Minsan inaagaw ng tatay yan. No? Siya rin ang nasusunod sa bahay. Pag sinabi niya, ako ang maglalaba, ako. Meron mga ganyan tatay. Inaako niya yung trabaho ng nanay. Napakabait na tatay. Napakabait na husband. No? Pero kung meron kang ganyang husband, kung meron kang ganyang tatay, magpasalamat kayo. No? Bonus sa inyo yan. Pero sabi ko nga, ang original design, yung tatay magtatrabaho para magpakain sa kanyang sariling pamilya. Yung nanay, siya yung mag-aalaga, magkikep ng kanyang tahanan. No? I hope you're listening. Bagay na binabago na ng dyablo. Kaya nga pag sabi ni Paul, when the leader is out, the flock will be in danger. Pag wala na, yung magulang, ayun na, saan napupunta yung mga anak. Kaya nga minsan hindi mo alam na yung anak mo pala, kung saan na nagpupunta. Wala kang kaalam-alam, malalaman mo na lang, nandun pala siya. Nadisgrasya, kaya mo nalaman na nandun siya. Kaya kayo mga anak, huwag matigas ang ulo nyo. Madidisgrasya kayo na hindi alam ng magulang nyo. Kaya nga dito sa church, tinuturuan natin yung ating mga anak na matutong sumunod sa authority na meron sila. Matutong magpaalam para malaman nung kanyang authority kung nasaan siya. Kasi protection niya yun. Imo-monitor siya kung nasaan siya at kung ano ang paalam niya, dapat nandun siya. Hindi nagpaalam na pupunta lang po ako dyan sa ano yun na dyan? Therapy. Tapos nandun ka naman pala sa SM. Ay, nakalimutan ko pong sabihin, dun pala sa SM na therapy. Buti naman, wala naman nagpapaalam sa akin ng ganun dito. Di ba? Di ba may wala naman, no? Meron lang hindi nagpapaalam pagkamisan. Ha? So tinuturuan sila, laging kinakausap para matutong mag-recognize ng kanilang authority. Kasi nga, when the leaders is out, the flock will be endangered. Delikado. Kaya nga dapat hindi sila naiiwanan, dapat may magulang pa rin sila sa loob ng tahanan. Huwag yung pera ang magpapahiwalay sa inyong pamilya. Bakit pera? Kasi maghahanap ka ng hanap buhay. Maghahanap ka ng trabaho sa ibang bansa. Ba't ka mapupunta sa ibang bansa? Siyempre para kumita ng pera. Eh di ang nagpahiwalay sa iyo sa pamilya mo, di pera. Hindi pera ang mahalaga. Ang kailangan ng ating mga anak ay magulang. And besides, pag natuto silang matuto sila ng hirap, matuto silang maghirap, pagtrabahuan ang bawat kinakain nila, mamahalin nila yung buhay na yan. Mamahalin nila, ma-appreciate nila yung buhay na ibinigay sa kanila ng Panginoon. Ma-appreciate nila na meron silang buong pamilya, meron silang nanay, meron silang tatay. Nakakarinig ka na ng anak na nananalangin, Panginoon,
Di baling wala kaming pera. Basta nandito lang si Papa, nandito lang si Mama. Amen? Meron ganon, mga anak. No? Pero kung ikaw man ay anak ngayon na wala kang magulang sa tabi mo, gusto kong ipaalala sa'yo, dito sa church marami kang magulang. Maraming nagmamalasakit sa'yo sa lugar na ito. Kaya makinig ka lang at magpasakop ka lang sa mga magulang mo dito. Huwag matigas ang ulo. Sumunod, makinig at sumunod. Huwag gahig ulo. Kasi pag gahig ulo, tuktukon imong ulo. Huwag. No? I hope na unawaan po natin ating pinag-uusapan. And then, the third thing, sabi sa verse 31, therefore watch and remember that by the space of 3 years, I cease not to warn everyone night and day with tears. Ang bihira. Sabi niyo po, watch and remember. You need to constantly warn. When you say warn, put them in mind. Or caution them. Watch and remember that you need to constantly warn your disciples. Kinakailangan mo yan, sila palaging paalalahanan. Amen. Magmasid, tandaan mo. Bantayan mo at tandaan mo, kinakailangan mong paalalahanan palagi iyong disciples. Huwag tayong magsawang magpaalala sa kanila. Trabaho natin yan, tayong mga leader ng tahanan, na magpaalala sa kanila. Magbantay sa kanila. Tingnan mo mabuti kung paano ginawa ni Apostol Pablo yun. Therefore, watch and remember that by the space of 3 years, sa loob ng 3 taon, sabi ni Paul, I cease not to warn. Hindi siya huminto ng pagpapaalala sa bawat isa, night and day with tears. Nagpapaalala siya, maaraw at gabi, ni mayroong pang pagtangis. Dahil ang desire ni Paul ay huwag silang mapahamak, huwag silang lapain ng kaaway, huwag silang lapain ng dyablo. Kaya, for the space of 3 years, tinandaan niya. At sabi niya, tandahan niyo to. Bantay, 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 at alalahanin yung mabuti. Sa loob ng 3 taon, hindi ako tumigil para kayo ay palalahanan. Araw at gabi, may pagtangis pa. Kaya nga sinasabi niya, pag alis ko, ganito rin, the same thing ang gagawin mo. Ganito ang dapat gagawin natin sa sarili nating tahanan. Amen. Huwag tayong magsawang magpaalala sa kanila. Sige lang, kayong mga anak, habang nakakaparinig kayo ng magulang, ng salita ng magulang nyo, makinig lang kayo, huwag kayong magsawa. Makinig. Mahalin nyo yung magulang nyo, huwag nyong pagsawaan, pakinggan yung magulang nyo habang nakakarinig kayo ng exhortation. Habang nakakarinig kayo ng warning. Huwag kung kailang wala na yung nanay mo, wala na yung tatay mo, sasabihin mo, hindi ako mabubuhay, mama, pag wala ka. Ano hindi mabubuhay? Nung nabubuhay pa, pasaway ka nga? Hindi ka nga masaway? Tapos ngayon magwawala ka, mama, sama mo na ako, sama mo na ako. Hindi ako mabubuhay pag wala ako, mama. Ang tinulak, joke lang. Kung yung mga anak na mapagkunwari, learn to appreciate your parents. Pasalamatan nyo sila habang nandyan sila. Mahalin nyo sila habang nandyan sila.
Kasi iyan yung mamimiss nyo. Pag nawala sila. Wala na magpapaalala sa inyo. Pag may problema ka na, wala ka na mapagsasabihan ng problema mo. Kahit sabihin mo yung best friend mo. Yung best friend mo, hindi mo kakatiwalaan sa lahat ng panahon. Minsan mag-best friend nag-aaway dahil sa isang babae. Minsan mag-best friend mag-aaway dahil sa isang lalaki. Amen? Kaya habang may magulang kayo, makinig kayo sa magulang nyo. Kasi yung best friend mo, pwede mo maging best friend. Huwag mo siyang ipaglaban ngayon. Mas magandang maging best friend mo ay yung magulang mo. At pasalamatan mo yung magulang mo habang ikaw ay pinaalalahanan. Hindi yung mapagsabihan ka lang, grabe ng make face mo. Tapos pag tumingin pa, tiger look. Ha? Pag inutusan, hindi mapinta yung mukha. Ha? Pagka inutusan maghugas ng plato, padabog-dabog na, halos mabasag yung baso. Mga anak, pag-aralan nyo kung paano nyo ma-appreciate ang inyong magulang habang nandiyan pa sila. Ha? Kasi pag nawala na sila, kayo ang kawawa, hindi sila. Hindi yung magulang nyo. Ikaw, na mawawala ng magulang. Amen! Wala kang oras. Wala kang oras. So, 5:47. Anong oras ako nagsimula? Hindi ko na rin alam. 30 minutes pa lang. Oh, tama-tama. Meron pa akong 10 points dito eh. So watch and remember that you need to constantly warn your disciples. And your disciples' parents is your own family. No? Kaya kayong mga nandito na nagsuko ng buhay sa Panginoon, huwag kayong magsawang makinig sa sinasabi ko. At kung sakasakaling ayaw nyo na akong pakinggan, kaya nga bukas palagi yung gate natin eh. Magpaalam lang kayo, hindi ko naman kayo pipigilin. Ha? Wala, hindi ko naman kayo pinilit na magsuko ng buhay sa Panginoon at maglingkod na kasama ko. Ang pagkakaalam ko, Diyos ang naglagay sa'yo dito. Pero hindi ako namilit. No? Kaya kung sakaling ayaw mo nang sumunod sa akin, malaya ka rin naman. Sundin ang sarili mo. So, tandaan mo lang, watch and remember that you need to be constantly warned or constantly be reminded ng dapat mong mga bagay na dapat mong gagawin. No? Mga anak, kaya kayo wina-warningan, no? Lalo na sa mga bagay na na-experience na ng mga magulang nyo. Ayaw na ng magulang mo na maranasan mo pa yung naranasan ng magulang mo. No? Kaya kung makikinig ka lang sa sulat ni Solomon, anak, hindi ka na malulungkot, hindi ka na mabubuhay ng malungkot. No? Magiging masaya ka sa buhay mo, pakikinggan mo lang yung wisdom ni Solomon. Kaya nga tayo may daily Proverbs, daily devotion from the book of Proverbs. Binibigyan tayo ng instruction araw-araw from the book of Proverbs. And the book of Proverbs is the wisdom from God na itinala ni Solomon. At ito'y practical na advices sa atin sa araw-araw nating buhay. No? Kaya tandaan natin, watch and remember. Tayo mga magulang, watch and remember that you need to constantly warn your disciple. And the fourth, sabi sa verse 32, and now, brethren, I commend you to God and to the word of His grace, which is able to build you up
and to give you an inheritance among all them which are sanctified. We're all sanctified. Amen? Na-sanctified tayo, set apart tayo, at inilagay tayo sa church ng Panginoong Jesucristo. Pero itong gusto kong makita natin na sinasabi ni Apostol Pablo sa talatang ito, only the Word of God could build your faith. Salita lang ng Diyos ang makakapag-build ng ating pananampalataya. Wala nang iba. Salita lang ng Panginoon. That's why sabi niya, and now, brethren, I commend you to God and to the word of His grace, which is able to build you up. It's only by the grace of God, the grace of God, the word of God can build our faith. Amen. Kaya wag natin tutulugan. Wag natin kukwentuhan yung katabi natin. Habang may ine-expound na salita ng Diyos sa pulpitong ito. Kasi kailangan natin ng salita ng Diyos. Salita lang ng Diyos ang magbibuild sa ating pananampalataya. Kaya nga maraming mga Kristiyanong payat, malnourished, spiritually, maaring malaki siya, healthy body, physically, pero spiritually, ay deprived. Mahina. Kaya nga, konting salita na offend. Bakit hindi well-fed ng salita ng Diyos? Sabi ni David pagka yung mga nagmamahal sa salita ng Diyos, hindi mo offend ang kahit anong bagay. Gaano natin kamahal ang salita ng Diyos sa buhay natin? Gaano natin pinahahalagahan yung salita ng Diyos sa buhay natin? Samantalang ito lang ang pwedeng mag-build ng ating pananampalataya. Gaano natin siya pinapahalagahan? Inaanto ka na ba? Inaanto ka na sa pakikinig ng salita ng Diyos? It's time to wake up. Malapit na ako. Pwede na magsuot ng sapatos. I'm landing now. Tandaan natin yung kapatid. Tandaan natin that only the Word of God could build our faith. Gusto nating ma-build yung ating pananampalataya. Kaya nga yung pananampalataya, pag sinabing faith, faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. No? Ang pananampalataya ay kapanatagan sa mga bagay na hindi mo, kapanatagan sa mga bagay na hindi mo nakikita. Pero alam mong nandyan, alam mong darating. Parang yung hangin. Tignan mo yung hangin. Totoy, nakikita mo ba yung hangin? Hindi. Nararamdaman mo. Yan yung presensya ng pananampalataya. Dapat nararamdaman mo yung pananampalataya. Hindi mo siya nakikita, pero alam mo. Kaya nga, faith is taking God at His Word. Pag ito'y sinabi ng Panginoon, ito'y pinangahawakan natin, pinananampalatayanan natin. Amen. Kaya mas magandang sumunod sa salita ng Panginoon. Mas magandang makinig sa salita ng Panginoon dahil ito lang yung magbibuild ng ating pananampalataya. Kasi ang pananampalatayang hindi lumalago ay bansot na pananampalataya, bonsai. No? Ang tawag diyan, bansot. Yun na nga, bansot. Tagapandakan. Tagapandakan na klase ng pananampalataya. No, hindi lumalago. Bakit? Kulang sa salita ng Diyos. Kaya lagi nating ilagay sa ating isipan that only the Word of God could build our faith. Sinasabi niya sa mga elders ng church, salita lang ng Diyos. Tandaan niyo, salita lang ng Diyos ang pwedeng mag-build ng inyong pananampalataya. Kaya wag natin laruin yung salita ng Diyos. Wag natin tulog-tulugan. Wag nating kwento-kwentuhan. Mahalaga yung bawat salita ng Diyos.
Man shall not live by bread alone, but by every word that proceeded out of the mouth of God. Hindi lang tayo nabubuhay para sa pagkain. Ang lakas-lakas mong kumain ng pagkain, ang taba-taba mo na. Pero pagdating sa spiritual mo, ang liit-liit naman, ang payat-payat, malnourished. Tandaan natin na ang salita lang ng Diyos ang makakapag-build ng ating pananampalataya. It doesn't matter kung gaano tayo kalaki o kalusog. Physically, ang mahalaga dito, yung ating buhay, yung ating kaluluwa, kung paano na-build sa pananampalataya. Hindi yung mawalan lang ng pera Alalang-alala. Mas magandang yung walang pera pero walang pera pero walang inaalala. Kesa sa marami kang pera pero alalang-alala ka. Kasya kaya ito? Mas magandang wala lang pera. Alam mo, naranasan ko yung mahabang panahon, maraming taon na wala akong hawak na pera. Yung pera mahahawakan ko lang, tapos maya-maya wala na. Puro pambayad. Walang napitirang pera. Pero masaya ba ako? Nakakapaglingkod ba ako? Nakakapaglingkod pa rin ako. Nakakapunta ba ako sa area? Nakakapunta pa rin ako sa area. Nakakapag-soul winning ba ako? Nakakapag-soul winning pa rin ako. Pero wala akong pera. Kaya hindi yung pera ang mahalaga. Minsan hanap tayo ng pera. Akala kasi natin, pera ang kailangan ng pamilya natin. Hindi natin kakalimutan natin ang unang kailangan ng ating pamilya ay spiritual food. Hindi lang pagkain pang pisikal ang ating inaalala, puro pagkain pang pisikal. Ang kailangan natin higit sa lahat ay yung pagkain ng ating spiritual. And that is the Word of God. Only the Word of God could build our faith. I hope you're listening. Amen. Malapit na po ako. No? Sabi niya sa verse 33, I have coveted no man's silver or gold, or apparel. Yea, ye yourselves know that these hands have ministered unto my necessities, and to them that were with me. I have showed you all things, how that so laboring ye ought to support the weak, and to remember the words of the Lord Jesus Christ, how he said, it is more blessed to give than to receive. Just keep in mind, sabi ni Paul, alalahanin nyo, sa loob ng 3 taon, hindi ako nagpabigat sa inyo. Wala akong hiniram o kinuha sa inyong mga ari-arian nyo. Wala akong hiningaan ng pera sa inyo, kundi itong kamay na to ay nagtrabaho para sa pangangailangan ko. Hindi nagpabigat si Apostol Pablo sa church at Ephesus. Habang siya nagmi-minister, habang siya nagpipreach ng gospel, nagtatrabaho siya para siya ay kumain. Hindi siya nagpabigat. Kaya nga ang kanyang exhortation dyan is, you need to work and give for the ministry. That's the final and last point. Huwag na kayo mag-alala, tapos na. You need to work and give for the ministry. Are you listening? Amen. Bakit kinakailangan mo magtrabaho? Kahit kinakailangan mo mag-labor, magpagal? Because it is more blessed to give than to receive. Amen. Mas mahalagang ikaw ay magbigay. Mas magandang magbigay kaysa tumanggap. Hindi nakakainggit yung tanggap ng tanggap. Mas nakakainggit yung bigay ng bigay. Ibig sabihin, kung tanggap ka ng tanggap, wala kang ibinibigay. Tanggap ka lang ng tanggap. Mahalagang tayo ay nagbibigay. We need to work. Ang exhortation yan ni Paul is, you need to work and give for the ministry. We need to give for the ministry. Because it is better to give than to receive. Sinong naiinggit sa nagbibigay? Taas ang kamay. Naiinggit ka sa nagbibigay?
naiinggit sa tumatanggap? Ako lang? Ako gusto ko magbigay, gusto ko rin tumanggap. Ha? Pero mas nakakaingit yung nagbibigay. Tingnan mo mabuti. Kung matutuwa ka sa tumatanggap, sasabihin mo dun sa, buti pa siya, tanggap ng tanggap. Pagtanggap niya, susulat yung pangalan dito. Ano, nainggit ka ba doon? Kaya mas magandang magbigay kaysa sa tumanggap. Amen. Kaya kung meron ka dyan, ibigay mo na lahat. Gusto rin namin tumanggap. Pero mas maingit tayo sa nagbibigay. No? Mag-desire tayong makapagbigay para sa ministry. Pero para tayo makapagbigay, we need to work. No? Tingnan mo mabuti. Pag ibinigay mo yung buhay mo sa Panginoon, completely, good sign na yun ng magandang pagbibigay. Kasi kung naibigay mo nga yung buhay mo sa Panginoon, paano pa kaya yung wallet, hindi mo maibibigay sa Panginoon? Buhay mo nga, naibigay mo sa Panginoon, yung pera mo pa kaya? Ano bang mas mahalaga, yung buhay mo o yung pera? Mas mahalaga yung buhay mo. Kaya kung maibibigay mo yung buhay mo, ay kasunod na lahat yan. Kaya nga ang exhortation ni Paul, I beseech you therefore, brethren, that you present your body a living sacrifice, holy and acceptable unto God. Why? Because this is your reasonable service. Amen. So I hope naiintindihan niyo po yung pinag-uusapan natin. This is the exhortation of the Apostle Paul. It is Paul's exhortation. And exhortation niya sa mga elders at the church of Ephesus. But this is also our own exhortation this evening. This is for our encouragement. Let's learn from the life of the Apostle Paul. Matuto na tayo sa buhay ni Apostol Pablo. Matuto na tayo sa buhay ng mga naunang mananampalataya sa atin. Ang mahalaga dito, magpatuloy tayo sa paglilingkod sa Panginoon kahit sa anumang sitwasyon. Huwag tayong papagoyo sa dyablo. Ang dali-dali natin pigilan. Minsan kino-compromise natin yung araw ng Sunday para sa personal nating pangangailangan. Huwag natin liitan ang pagtrato natin sa Panginoon. Lakihan natin ang pagtrato natin sa Panginoon. Istimahin natin ang Panginoon ng mas malaki sa lahat ng bagay. Ha? Huwag natin nanakawin yung para sa Panginoon. Huwag natin gagamitin yung araw ng linggo para sa sarili nating kapakanan. Gamitin natin yung araw ng linggo para sa glory, sa kaluwalhatian ng Panginoon. Kaya nga, huwag mong gamitin yung pera ng Panginoon. Yung pera na kinikita mo, may bahagi ang Panginoon dyan. Buti nga, tithe lang tithe. 10% of your income. At pag binigay mo yan, ibinalik mo sa Panginoon, sabi ng Panginoon, iingatan niya yung pinanggagalingan ng income mo. Gaano mo nga gusto na ingatan ng Panginoon yung pinagkakakitaan mo? Kesa naman, ninakaw mo na walan ka na ng peace of mind, namumblema ka pa. Bakit? Hindi ka makapagtrabaho. Bakit? May sakit. Hindi magkapaghanap buhay, may sakit Tapos pag may sakit ka na, tatawag ka sa Panginoon, Panginoon, pagalingin mo po ako. Kung sabihin ng Panginoon, sige,
Pagagalingin kita kung ibabalik mo lahat ng ninakaw mo. Eh, paano kung nagastos mo na? Eh, di wala ka ng pag-asang gumaling. Eh, pero salamat sa Panginoon. By the grace, by the mercies of God, maraming mercies ang Diyos sa atin. Sa kabila ng marami nating pagsalangsang, sa kabila ng marami nating pagsuway, ang Panginoon ay nahahabag pa rin sa kalagayan natin. Biruin mo, lahat na ng pagsuway, ginawa mo na. Lahat na ng katigasan ng ulo, ginawa mo na. Pero at least nakakapaglingkod ka pa rin sa Panginoon hanggang ngayon. And that is by the mercies of God. Only by the mercies of God. Hindi lang grasya, kundi habag ng Diyos. Maraming habag ng Diyos sa atin. Kaya hindi tayo tumatanggap ng consequences ng ating kasalanan. Pero habang nakikita natin yung habag ng Diyos na yan, kapatid, pahalagahan natin yan. Kasi hindi lahat ng panahon ang Diyos ay mahabag sa atin sa katigasan ng ating ulo. Naalala niyo yung mga Israelites? Pinagpapatay ng Diyos sa disyerto, sa wilderness. Binilang ko yung kasalanan nila, 10 kasalanan lang. Patay sila sa wilderness. Iba kasi yung kasalanan na sinasadya. Iba yung kasalanan na hindi mo sinasadya. Pero pag alam mo na yung kasalanan at ginagawa mo pa, ito ay kasalanan. Yan ay transgression. Alam mong kasalanan ang hindi magsimba, pero hindi ka pa rin nagsisimba tuwang araw ng linggo. That is transgression. Alam mong kasalanan pag hindi mo ibinalik ang sa Panginoon at hindi mo pa rin binabalik yung parang sa Panginoon. That is transgression. Alam mong kasalanan pag hindi ka nagturo sa iyong mga anak samantalang ikaw ay tatay. That is transgression. At lagi ko yung pinapaalala sa inyo, 2 uri lang ang kasalanan. Sin of omission and sin of commission. Yung kasalanan na ginawa mo, sinasadya mo man o hindi, yan ay sin of commission. Nakumit mo eh. Pero yung sin of omission, yung alam mong tama. Pero hindi mo ginagawa. Alam mong may kasalanan ng kapatid mo, pero hindi mo sinaway. That is sin of omission. At hindi yan maganda. Hindi yan makakatulong para tayo ay magpatuloy sa paglilingkod sa Panginoon. Amen. And this is Paul's exhortation. Ulitin ko, ang pinag-usapan natin, Paul's testimonies and exhortations. I hope the message is clear. Is the message clear? Did we learn something from the life of the Apostle Paul? May naintindihan ba tayo sa buhay ni Apostol Pablo? Na-encourage ba tayo sa buhay ni Apostol Pablo? I hope kung gaano kalakas yung amen mo ngayon, eh ganun din kalaki ang offering mo mamaya. Amen. I hope the message is clear. Hindi na tayo magtatagal. Sabi ko sa inyo, maaga tayo matatapos bago dumilim. Tapos tayo. No? At saka wala kasi akong orasan, kaya hindi ko alam kung anong inabot ko. I hope you learned something. Amen. Kaya ang tanong, this is the challenge. Ngayon, may natutunan ka. May napakinggan kang testimony ni Paul. May napakinggang exhortation ni Paul. Ano na ang gagawin mo sa napakinggan mo? What is now your decision? Magpapatuloy ka ba o hihinto? Patuloy ka bang magbibigay o magtatago? Patuloy ka bang magsisimba o hindi magsisimba? Patuloy ka bang magmi-minister o hindi magpapatuloy? Patuloy ka magso-soul winning o hindi na? Ano ang iyong decision? I hope the message is clear. Tayo pong lahat ay tumayo at tayo po'y manalangin.
Dakilang Diyos ang makapangyarihan sa lahat. Nagpupuri po kami, nagpapasalamat o Diyos sa natapos po namin pag-aaral ng iyong mga banal salita. Thank you so much, O God, for your word. Thank you for the message. I pray na patuloy po itong pagpalain sa puso't isipan ng bawat nakapakinig po sa amin. Nandito man sa actual o sa mga kapatiran na nasa virtual service. Palain mo po ang iyong mga salita, pagpalain ng po ang iyong mga anak. Binabalik po namin ang kapurihan ng kalulatian po sa inyo. In Jesus' name I pray. Amen. Sa bahagi man tayo